Kabanata 431, tiwala na sinabi ni Harvey York, dapat, kahit na hindi, kahit papaano ay ipinakita sa kanila ang saloobin ng pamilya. Sa palagay ko, kahit na ang CEO ng York Enterprise ay pagiging hindi makatwiran, tiyak na magpalamig siya matapos makita ang vice-CEO ng pamilya Zimmer na nakaluhod sa harap ng kanyang tanggapan, tama. Ngunit paano kung hindi ito gumana? Nasimangot si Senior Zimmer. Hindi ba mawawala ang karangalan ng pamilyang Zimmer? Lolo, sinubukan ni Harvey na hikayatin siya ng matyaga. Kahit na walang paraan upang ayusin ito, kahit papaano makakaya nating ipakita sa kanila ang ating saloobin. Kahit na hindi natin ito maayos, maaari pa rin nating subukang mag-stall at bumili kami ng ilang araw para sa lahat na mag-isip ng mga ideya, tama. Bukod dito, ang isang tao ay nakaluhod na dati sa anti-gang exhibition. At isa pa ay hindi yun kawalan, tama. Malalim na nag-isip si Senior Zimmer, siya ay naguguluhan tungkol sa sitwasyon. Siyempre, maaaring maging mas mahusay kung ang CEO ng pamilya Zimmer ay pupunta sa kanyang sarili. Kinuha ni Harvey ang pagkakataon. Kung kaya ko lang, pupunta ako mismo sa kanilang pintuan at lumuhad ng walang pangalawang pag-iisip. Ngunit ako ay isang live-in na manugang na lalaki ng Zimmer family. Hindi ko kinakatawa ng pamilyang Zimmer, ang pagluhod ko ay hindi magbabago kahit ano. Tiyak na sinabi ni Harvey. Ang mukha ni Senior Zimmer ay naging madilim sa gabi. Siya ay nasa katandaan na, at siya ang karaniwang nagmamalasakit sa kanyang karangalan. Mas gugustuhin pa niyang ibitin ang kanyang sarili kaysa sa lumuhad sa harap ng isang bata. Ngunit tama si Harvey, upang mapatunayan ang paniniwala ng pamilya Zimmer sa CEO ng York Enterprise, isang taong may katayuan ay dapat maging isang nakaluhod at humihingi ng tawad. Ang paghahanap ng sinumang ibang gawin iyon ay hindi lamang ang pagpunta sa trabaho. Maaaring isipin ng York Enterprise na ang mga Zimmers ay nakakasakit sa kanila kung kukuha lang sila ng kahit na sino at lumuhad doon. Maari itong gagana ng mabuti. Nang walang pangalawang pag-iisip, nagkaroon si Senior Zimmer at gumawa ng kanyang huling desisyon. Tama, naayos na iyon. Zack Zimmer, magsakripisyo para sa pamilya. Gawing humingi ng tawad ngayong hapon. Tinagilid ni Zack ang kanyang ulo, kumukulo na may galit. Ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito, maaari lamang niyang ikiling ang kanyang ulo. Lolo, bakit hindi natin hahayaan na gawin ni Mandy Zimmer ito? Siya ang namamahala sa proyekto. Hindi ba mas mabuti kung siya ang pupunta? At hindi ba siya nasa isang relasyon sa bagong CEO ng mabuti? Kung nagpunta siya at nag-iisa ang CEO, baka siya lang maaayos na agad ito. Zack Zimmer, hindi na mapigilan ni Mandy ang kanyang galit. Uminom ka ba ng disinfectant araw-araw? Bakit marumi ang iyong bibig? Inakusahan mo ako na nagbabalak laban sa pamilya York Enterprise? Pagkatapos ay inakusahan mo ako na magkaroon ng isang pag-iibigan sa bagong CEO. Hindi ko nga alam kung ano ang hitsura niya. Babalaan kita. Pag sinabi mo ulit ang mga bagay na tulad nito, hindi ako magmamalasakit dito. Ang magandang mukha ni Mandy ay nasa galit, na halos lumingon siya sa paligid at umalis. Zack, humingi ng tawad kay Mandy ngayon. Nakatingin si Senior Zimmer kay Zack. Kahit nasambahin niya si Zack, malalim ang alam niya sa kanyang puso. Kung lumuhad si Zack at gumana ito, ganoon maging maayos ito. Pero paano kung hindi, baka kakailanganin nila si Mandy upang malutas ang sitwasyon para sa kanila. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, ano ang magagawa nila kung patuloy na binaliwala ni Zack si Mandy at aalis na siya? Kung ito ay anumang araw, si Senior Zimmer ay hindi kailanman tatayo sa pamamagitan ni Mandy. Ngunit sila ay nasa bingit ng kamatayan.
Isang maling hakbang lang at ang pamilya ay magiging bankrupt. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, paano siya hindi makatayo kay Mandy? Hindi inakala ni Zack na gagawin ng kanyang sariling lolo na maging malamig sa kanya, talagang walang magawa siya. Ngunit matapos makita ang mga mata ni Senior Zimmer na puno ng galit, sumunod siya ng mabilis. Tumingin si Zack sa lupa na nakayuko. Mandy, labis akong nag-alaga tungkol sa kaligtasan ng pamilya. Ako ay nagbubuga lang ng walang kaparirikan. Mangyaring maging mas mahusay na tao at patawarin mo ako. Malamig na sinulyapan siya ni Mandy. Kung hindi sinabi ni Zack ang mga bagay na iyon 1,000 beses, sigurado siyang ginawa niyang daan-daang beses na, kung siya ay tunay at taos-puso sa mga sinasabi niya, kung gayon ang mga baboy ay maaaring umakyat sa mga puno. Sa puntong iyon, Mandy, patawarin mo siya. Siya lamang ay walang ingat. Hinimok siya ni Senior Zimmer. Kabanata 432. Bamantong hininga si Mandy Zimmer, naguguluhan ang kanyang mga ekspresyon. Siya ay mula sa pamilyang Zimmer pagkatapos ng lahat, siya lamang nais na makita ang pamilya na ligtas. Sa bingit ng pamilya, si Zack Zimmer ay humingi ng tawad. Hinikayat pa siya ng kanyang lolo, wala siyang nakitang punto sa sinasabi pa. Lihim na nagbuntong hininga si Harvey York, maaaring magkaroon si Mandy na humingi ng higit pang awtoridad sa pamilya sa panahon ng sitwasyon na iyon. Ngunit pinahahalagahan ni Mandy ang kanyang pamilya ng higit sa anupaman at wala ng iba pa. Kahit na hiningi niya ito sa kanyang sarili, baka hindi man niya tanggapin ito. Sa pagtingin kay Mandy na pinapalamig ang sarili, tumayo si Senior Zimmer. Zack, dahil napagpasyahan ang mga bagay, huwag panatilihing nakatigil. Kapag nagpunta ka ngayong hapon, tandaan mo na magdala ng isang napakagandang regalo. Pinilit niya si Zack na pumunta sa Yorks kahit anong mangyari at kailangan wag nang tumagal pa. Hindi alam ni Zack kung ano ang maramdaman, nakatitig lang si Queen Zimmer sa sandaling iyon. Ang babaeng malapit ng maging pinaka-marangal sa lahat ng iba ay hindi man lang nagsabi ng isang salita. Hindi pa siya kasal sa Silvas, siya ay hindi alam kung ano ang hitsura ni Leon Silva. Sa sandaling iyon, hindi siya maglakas loob na tumayo tulad ng isang tulala. Paano kung nais ni Lolo na pumunta ako at lumuhod? Kung ganoon, siya ay mapurol. Hindi siya magiging magagawang magpakasal sa Silvas kung kailan iyon mangyari. Si Queen ay labis na protektado sa kanyang katawan ng ginto sa puntong iyon, walang aksidente na kahit ano. Kapag napagpasyahan na ang mga bagay, ang Zimmer family na nakakalat ng isang alon kay Senior Zimmer's kamay. Matapos umalis ang lahat, lumakad si Zack patungo kay Senior Zimmer na may malaswang mata at ulo na tumagilid. Lolo, kailangan ko bang pumunta? Ako, hindi lamang iyon, kailangan mong pumunta ng ilang araw. Mahinahong sinabi ni Senior Zimmer. Alam kong ito ay iyong kasalanan sa oras na ito, at sinubukan mo upang baguhin at sisihin si Mandy. Ngunit napakalayo na nito, hindi ito ang bagay na dapat mong ginagawa ngayon. Alam kong pinahirapan kita sa pagpunta sa iyo sa oras na ito. Ngunit magkakaroon ka ng ilang mga benepisyo. Anong uri ng mga benepisyo? Ang mga mata ni Zack ay kuminang sa sandaling narinig niya iyon, pagkatapos ay tumagilid ang kanyang ulo. Credit, si Senior Zimmer mahinahon na sinabi. Alam mo na hindi ako magiging nasa paligid pagkatapos ng ilang taon, at ang iyong ama ay hindi rin maaasahan. Ang iyong tiyuhin at ang kanyang anak na babae si Simon Zimmer at ambisyosa na si Mandy, sinusubukan nilang kunin ang posisyon ng tagapagmana ng Zimmers. Pag-isipan mo ito, hindi lamang ang komersyal na sentro ng proyekto. Sila din ang nag-uwi sa proyekto sa Buckwood. Ang paghahambing ng kanilang mga kontribusyon sa pamilya, ikaw at ang iyong ama ay halos wala. Nasimangot si Senior Zimmer. Siguro ay muling isa sa alang-alang niya ang tungkol kay Simon. Si Zack Zimmer ay nagpapakita ng isang mukha na puno ng pagkakasala. Lolo, nais kong magawa ang isang bagay para makita mo rin, ngunit ang aking posisyon ay hindi isa sa pagkuha ng mga proyekto. Alam ko, iyon ang dahilan kung bakit binibigyan kita ng isang pagkakataon.
Nagbigay ng malalim na pag-iisip si Sr. Zimmer tungkol dito at gumawa ulit ng desisyon niya. Siya na nag-aalangan ay nawala. Dahil nagawa na niya ang kanyang desisyon sa paggawa kay Zack ang susunod na tagapagmana, hindi siya dapat dumikit sa parehong nagtatapos. Kung may save mo ang pamilya mula sa bingit ng kamatayan at gumawa ng isang kontribusyon, at ayusin ang problema pagkatapos ang iyong kontribusyon ay lalampas sa mag-ama at anak na babae. Sinubukan ni Sr. Zimmer na kumbansihin si Zack. Zack, huwag mo akong biguin. Kapag nagpunta ka rito sa oras, huwag kang magdala ng labis na pagmamalaki sa iyo. Pupunta ka lang sa oras na ito para sa Yorks at subukang humingi ng tawad. Kung magtagumpay ka, ang posisyon ng tagapagmana ay magiging sa iyo ng garantisado. Ibinigay ni Sr. Zimmer ang kanyang makabuluhan at taos-pusong pagsasalita, talagang sambahin niya ang kanyang apo. Kung mayroon man, tutol dito sasampalin niya ang tao sa kamatayan sa isang hampas. Bakit pa pinag-rack ni Sr. Zimmer ang kanyang utak para sa kanya? Nagbigay si Zack ng malalim na pag-iisip tungkol dito at naintindihan niya ito. Pagkatapos ay binigyan niya ng malawak na ngiti si Sr. Zimmer. Panigurado, Lolo, alam ko kung ano itong mas gusto ng mga makapangyarihang prinsipe. Masisiyahan sa akin ang CEO ng York Enterprise kahit na ano ang gastos. Kabanata 433. Tila bumagal si Mandy Zimmer nang maglakad siya palabas ng bulwagan. Mabilis na naabutan siya ni Harvey York. Mahal, nakakaramdam ka ba ng mali? Mali, bam-ontong hininga si Mandy. Ako ay isang Zimmer, kahit gaano pa ito kakabuluhan ng mga tao, ang mga basura, sila ay ang aking pamilya. Sa tingin ko lang ay nakakahiya. Bakit hindi ang Zimmers tapusin mo lang ng maayos ang Commercial Center Project? Bakit nga ba nila iniisip na pumunta sa Buckwood? Kapag natapos na natin ang Commercial Center, ang pamilya Zimmer ay maaaring bumuo ng isang mahusay na pundasyon kasama ang proyekto. Ang pamilyang Zimmer ay maaaring sa wakas ay maranggo sa gitna at ang mga pamilyang first class sa NME ay makasama sa proyektong ito. Bakit nagiging sakim ba sila? Nakaramdam ng kakila-kilabot si Mandy. Nagbigay siya ng labis na pagsisikap upang matapos ang proyekto. Halos hindi niya matanggap ang kasalukuyang conclusion. Ngunit paano kung hindi niya magawa? Maaari ba siyang magbago ng anumang bagay sa kanyang sarili? Imposible. Kung ikaw ito, paano mo ito mababago? Sinabi ni Harvey pagkatapos mag-isip. Ngunit mayroong isang bagay na hindi niya sinabi. Ang isang tao ay tiyak na kumukuha ng mga string para sa Zimmer family upang mapalawak sa Buckwood. Kung ang mga kasalukuyang interes ay hindi maaaring magmaneho sa pamilya Zimmer, ang mga tao na kumukuha ng mga string ay dapat magkaroon ng iba pang mga trick sa kanilang manggas. Ang mas maraming benepisyo na nakukuha nila, mas masahol pa sa pamilya Zimmer na magtatapos. Wala silang madaling paraan para lumabas dito. Naisip ito ni Harvey, yun ang dahilan kung bakit hindi niya ginawang sabihin ito. Sa pagkakaalam ko, imposible na kahit na ibenta ang Commercial Center Project. Bam-ontong hininga si Mandy. Sa paghusga sa network na mayroon ng York Enterprise, hindi isang solong bangko ang magpapautang sa amin ng pera dito. Ang tanging solusyon ngayon ay upang magpatuloy sa Commercial Center at pagkatapos ay ilabas ang proyekto sa Buckwood at ibahagi ito sa York Enterprise. Patuloy na nakikipag-usap si Mandy Zimmer. Hindi mali ang pumunta sa Buckwood, ngunit ang Silvas ay napakalakas. Kahit na nakakuha kami ng kaunting reputasyon. Kung nais ng Silvas na sakupin ang aming pamilya, sila ay maaaring gawin ito sa isang kisap mata ng kanilang mga daliri. Ang Zimmers ay masyadong mahina, isang antas ng prefecture na pangalawang rated na pamilya na naninirahan sa kabisera ng lalawigan. Sa mga mata ng mga pamilyang unang klase, kami ay katulad ng tupa. Ngunit, kung maaari nating subukang ipakilala ang York Enterprise at ibahagi ang proyekto sa kanila. Ito ay bilang proteksyon para sa pamilya Zimmer. Ang Silvas at ang Yorks ay maaaring hindi gusto ng direktang paghaharap laban sa bawat isa. Sa ilalim ng mga itong mga pangyayari,
Pagkatapos ay maaaring kunin ng mga Zimmers ang inisyatiba at makakuha ng garantisadong benepisyo. Ang pinakamahalagang bagay ay upang maprotektahan ang ating sarili. Ang pag-iintindi at pagbabantay ay nagpakita kay Mandy ng katalinuhan sa negosyo. Hinahangaan siya ni Harvey. Hindi niya alam na siya ay naisip na malayo tungkol dito. Ang isa ay hindi dapat magkaroon ng puso upang makapinsala sa ibang, ngunit hindi rin dapat pabayaan ang kanilang bantay na mapinsala. Ang iba pa sa pamilyang Zimmer ay naisip lamang ang tungkol sa mga paraan upang makinabang ang Silvas, ngunit mayroon si Mandy na isip na mga paraan upang makawala sa malagkit na mga sitwasyon at protektahan ang pamilya. Dapat aminin, hindi lamang si Mandy ay hindi nagbago sa kanyang puso pagkatapos makaranas ng maraming bagay, ngunit siya ay talagang lumaki. Sinukat siya ni Harvey, pagkatapos ay ngumiti. Pagkatapos ay naisip mo ang posibilidad. Paano kung hihilingin mo sa York Enterprise na mamuhunan sa proyekto ng Silvas, pagkatapos ay nagpasya silang lumaban sa iyo? Maingat na sumagot si Mandy. Una sa lahat, ang hindi sinabi ng kontrata na hindi kami pinapayagan na makahanap ng isa pang mamumuhunan para sa proyekto. Pangalawa, habang ang Zimmers ay may 51% ng mga stock at may karapatang kunin ang inisyatiba, kukuha kami ng isang bahagi nito bilang isang mortgage para sa Yorks. Nangangahulugan ito na ang Silvas ay may inisyatibo. Panghuli, sulit ba para sa Silvas na masaktan ang Yorks para sa isang proyekto na kasing liit nito? Kaya sa palagay ko ay magiging maayos ang Silvas sa amin ang paglipat na ito. Tumawa si Harvey. Kahit na walang mga problema tungkol dito, mayroon itinuring mo ang posibilidad ng relasyon sa pagitan ng Zimmers at Silvas ay magpapahina. Seryoso na sinabi ni Mandy, ang Zimmers. Kami ang prioridad, pagkatapos ay dumating ang iba. Kung patuloy tayong umaasa sa ibang mga pamilya, kahit na ito ang Silvas lang, kung gayon ang Zimmers ay palaging magiging mga lingkod ng ibang tao, alipin. Kung gayon, paano magkakaroon ng mahabang kasaysayan ang mga Zimmers? Paano tayo naririto ng daan-daang at libong mga taon? Ngumiti si Harvey. Ang kanyang asawa ay tunay na lumaki. Kabanata 434. Sa hapon, sa tanggapan ng CEO sa York Enterprise. Ilang sandali pa mula nang bumisita si Harvey York sa kumpanya. Mayroong ilang mga kontrata upang pirmahan. Si Harvey ay hindi masyadong namuhunan sa $800 milyong na plano na iminungkahi niya sa ngayon. Ngunit binawi niya ang lahat ng masamang pamumuhunan. Sa ganitong paraan, tataas ang York Enterprise ang halaga ng kumpanya kumpara sa dati. Siyempre, ang rate ng pagbabalik ay hindi masyadong marami. Ngunit ito ang panahon ng reformasyon ng kumpanya. Tinanggap ito ni Harvey. Matapos lagdaan ang mga kontrata, sumandaw si Harvey sa upuan niya. Pumunta at makipag-usap sa mga mas mataas na up sa kumpanya. Ako ay kailangang pumili ng ilang mga tao upang buksan ang isang tanggapan ng sangay sa susunod sa Buckwood. Sa lalong madaling panahon, ang karamihan sa ating mga negosyo ay magiging nasa Buckwood. Ang mga taong handang sumama sa akin ay tataas ang kanilang sweldo ng 30%. Nabigla si Yvonne Xavier. Hindi niya maiwasang tanungin, Sir, ang Buckwood ay ang balwarte ng pamilya York sa labas, ang kumpanya ay kaakibat ng mga Yorks. Kung magbubukas tayo ng isang tanggapan ng sangay doon, hindi ba maging provoking sa Yorks? Tumayo si Harvey at tinapak si Yvonne sa kanyang balikat. Ang buong katawan niya ay nagyelo, ngunit hindi siya gumawa ng isang ekspresyon. Wala sa isip ni Harvey. Naglakad siya papunta sa bintana at tumingin sa mga skyscraper sa ibaba niya. Kailangan nating gawin ang hakbang na ito kung gusto natin ito o hindi. May naghihintay sa akin na bumalik sa Yorks. Kung patuloy akong manatili sa Niemhi, magkakaroon ng alon pagkatapos ng alon ng mga pagsubok, pilitin ako. Sa halip na maging pasibo, dapat nating kunin ang inisyatibo. 3 taon, 3 buong taon. Naghintay ako ng 3 taon para lamang sa isang pagkakataon na ito. Hindi upang patunayan kung gaano ako kalakas, ngunit upang ipakita sa lahat. Ibabalik ko ang nakuha mula sa akin. Ngumiti si Harvey, sobrang gwapo.
Kung hindi ako babalik ngayon, hindi ba magiging 1 taon na naman sa akin at hindi makatulog ng maayos? Ang sikat ng araw ng gabi ay lumiwanag at nakarating sa katawan ni Harvey. Sa sandaling iyon, siya ay parang isang emperor na naglalakad sa gitna ng mga magsasaka na may hindi mailalarawan na aura. Bumagsak ang puso ni Yvonne, lumingon ang mukha niya na namumula bilang isang strawberry. Masyado siyang gwapo, sobrang kaakit-akit. Napakagwapo niya sa mga normal na araw. Matapos niyang ibigay ang pagsasalita ngayon sa gayong katapangan, siya ay mas gwapo kaysa sa ilang mga sisi sa telebisyon. Halos hindi maaaring malaman ni Yvonne ng kanyang kaguluhan. "Sir, kahit saan ka magpunta, susundan kita." Nag-shock si Harvey. "Huwag kang mag-alala. Isang araw, tatayo tayo sa tuktok ng mundo muli at makita ang walang hanggan na halaga ng mga taong naglilingkod sa amin sa ibaba, sumasamba sa amin." Sa sandaling iyon, ang tagapagmana ng pamilyang York sa Southlight, ang batang master ng pamilyang York, ay bumangon mula sa abo muli. Pinag-usapan ni Shane na Iswell ang nakatago ni Harvey na potensyal noon. Ngunit si Harvey pagkatapos ay matapat na nagkaroon ng saloobin ng isang totoong emperador. Kasabay nito, nagdala ng regalo si Zack Zimmer ang kahon at magalang na lumakad patungo sa York Enterprise sa harap ng desk. Ang dating mapagmataas na si Zack ay labis na maingat, at walang saloobin tulad ng dati. Ang ginang sa harap ng desk na pinaglaruan niya, sa kanya ay hindi man lang siya tiningnan. "Kumusta dito? Mabuti kung maaari akong makipag-ugnay sa iyong CEO. Sabihin mo na ang pangalan ko ay Zack Zimmer mula sa pamilya Zimmer. Gusto ko siyang makilala." Nais pa rin ni Zack na panatilihin ang kanyang sliver of linang at dignidad sa harap ng ginang. Alam ng ginang sa harap ng desk kung sino siya. Siya ay sinabi na may isang nakatagong expression, "Kailangan mong gumawa ng isang appointment muna upang matugunan ang CEO, pagkatapos maghintay para sa isang paunawa." Madilim ang mukha ni Zack. Paano siya maghintay ng mas mahaba? Pinigyan ng York Enterprise ang Zimmers ng 3 araw lamang. Kung hindi nila ito ayusin, ang pamilya ay magiging bangkarote. Nariyan siya para sa pinaka-makabuluhang kredito na maaaring makakuha din. Paano niya may iwan ang ganyan? Nang walang pangalawang pag-iisip, mahiyain na sinabi ni Zack, "Miss, mangyaring tulungan akong ipasa ang kailangan kong sabihin. Nandito ako kumakatawan sa pamilyang Zimmer upang humingi ng tawad. Hindi mo ba ako naiintindihan? Una, gumawa ng isang appointment." Ang babae ay hindi nakalimutan ang tungkol sa taong ito na sinusubukan para mamolest siya. Bakit kailangan pa niyang maging mabait? Kabanata 435. Si Zack Zimmer walang malay na nais na mabaliw, ngunit kalaunan ay pinigilan niya at mahiyain na sinabi, ang paghingi ng tawad ay hindi pangkaraniwan. Ito ay tiyak na gumawa na mas masaya ang CEO. "Maaari mo bang hilingin ang kanyang oras?" Hindi pangkaraniwan. Paano hindi pangkaraniwan? Ang ginang sa harap ng desk ay sumimangot. Sinukat niya si Zack at pagkatapos ay napagtanto niya. "Naaalala ko ngayon, narinig ko na ang ilang vice-CEO mula sa Zimmers ay lumuhad sa harap ng mga tao sa isang anti-gang exhibition. Ikaw ba yun? Kung lumuhad ka para sa aking CEO mamaya, sa palagay ko susubukan kong makipag-ugnay sa kanya ngayon." Madilim ang mukha ni Zack. "Siraulo ka Harvey, Harvey York. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ang aking masamang reputasyon ay kumalat na sa lahat sa Niemhi. Salamat sa kabutihan na papunta na ang pamilya sa Buckwood. Walang nakakaalam tungkol sa mga itong nakakahiya na mga bagay. Kapag ang Zimmers ay naging isang pangalawang klase ng pamilya sa Buckwood, babalik ako sa Niemhi at bibigyan ka tanga ng isang sampal." Ngunit pagkatapos, kahit na ang ginang ay nanunguya sa kanya, si Zack Zimmer na pumunta at magbigay ng isang mapagpakumbabang paghingi ng tawad, maaari lamang niyang pilitin ang isang ngiti. "Tama, narito ako upang gawin iyon. Upang gawin kung ano. Upang lumuhad at humingi ng tawad." Ang ginang sa harap ng desk ay tumingin sa kanya kasama ang paghamak, ngunit itinago niya ang kanyang salita. Tinawag niya sa telepono ang tanggapan ni Yvonne Xavier.
Di nagtagal, mabilis na lumabas si Ivan sa tanggapan ng CEO sa kanya upang kunin ang tawag, pagkatapos ay bumalik sa opisina, at nalilito. "Sir," sinabi ng front desk na si Zack mula sa Zimmer ay nandito ang pamilya upang lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Dumating talaga siya, mahina nang umiti si Harvey. Sino ang mag-aakala na si Senior Zimmer ay nababaluktot ito? Itinapon niya talaga ang kanyang mahalagang apo at ikahiya siya para sa pag-save ng kanyang pamilya. Nahulaan na ni Harvey York si Senior Zimmer ang hangarin para kay Zack na mag-alok ng isang mapagpakumbabang paghingi ng tawad. Kung magtagumpay siya sa paggawa nito, makakakuha si Zack ng pangunahing kredito para sa pag-save ng pamilya. Nararapat lamang sa kanya na maging CEO ng pamilya sa takdang oras. Hindi siya papayagan ni Harvey sa kawit na madali, siya ay nag-chuckle. Sabihin mo lumuhod siya sa pangunahing bulwagan o lumayas. Sa harap ng desk, inilagay ng ginang ang kanyang telepono, at mahina nang umiti habang nakatingin kay Zack. Nais ni Miss Xavier na lumuhod ka sa pangunahing bulwagan. Naguguluhan si Zack, ngunit lumuhod pa rin siya sa pangunahing bulwagan ng York Enterprise na may tunog ng kanyang mga tuhod at paghagupit sa sahig para sa kredito na makukuha niya para sa paggawa nito. Thud! Ang bawat tingin ng lahat ay lumipat sa kanya ng isang iglap. Hindi ba siya ang Zack ng pamilyang Zimmer? Siya ang vice-CEO ng Zimmers. Ano ang ginagawa ng isang marangal na vice-CEO kahit na gawin niyang lumuhod dito? Narinig ko na lagi siyang nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa mabuti, palaging kinaladkad pabalik si Mandy Zimmer. Siya ay dapat na nagdulot muli ng ilang malaking problema. Ang Senior Zimmer ay dapat nabulag sa hindi na pag-aalaga tungkol kay Mandy ngunit nagmamalasakit sa marumi na ito. Hindi matulungan. Narinig ko na wala ng ibang talento si Zack, maliban sa pagluhod sa harap ng mga tao para sa hindi malamang dahilan, kaya siguro nakuha niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng paggawa nito tama. Ha, tumawa ang mga tao sa paligid ng bulwagan. Ang mga tainga ni Zack ay naging mapula. Tinagilid niya ang kanyang ulo habang gumawa ng isang kahabag-habag na ekspresyon. Hindi siya maglakas loob na magalit sa York Enterprise. Ngunit sa kanyang puso, ay sinakal na niya si Harvey ng maraming beses hanggang sa kamatayan. Maghintay ka lang, Harvey. Maghintay ka lang. Ang kahihiyan na tiniis ko ngayon, kukunin ko na ibalik ito sa iyo ng 100 beses sa paglipas. 1000 beses na. Magkakaroon ako ng araw na iyon. Pagdating ng araw na iyon, nais kong lumuhod ka sa harap ko. Nais kong dilaan mo ang aking mga bota hanggang sa malinis na sila. Si Zack ay nagbubulungan ng mga sumpa ng walang tigil. Mukhang siya ay magiging bahagyang mas mahusay lamang kung siya gumawa. Gabi sa Zimmer Villa, pinagsama ni Senior Zimmer ang lahat ng pamilya para sa isang emergency na pagpupulong. Ang ilang daang tao sa pamilyang Zimmer ay naroon at nagtipon doon. Lolo, ang York Enterprise ay tumawid sa linya. Lumuhod si Zack hanggang sa hamina ang kanyang tuhod. Siya ay hindi man lang makatayo ng maayos. Nagdala ako ng katapatan pero pinaluhod nila ako sa pangunahing bulwagan. Ang Yorks ay malinaw na nakatingin sa atin.